mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Ngayong umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po sa inyo ng World Radio International through Whites, Pero Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Ang ating pong paksa na pag-uusapan ay pinamagatan kong Traditions of Men Nullify God's Commands based on Mark chapter 7 verse 30. And this is intended for April 28, 2024 sa ating pong radio broadcast, which is done being Sunday, every Sunday from 5 to 6 dito po sa DWRA Jimmy Radio Barangay 92.7 FM every Sunday 5 to 6 o'clock in the morning. And of course sa YouTube, ina-advance po natin ito ng every Friday for the sake of our subscribers and viewers all over the Philippines and all over the world. So ang ating pong baksa ay pinamagatan kong Traditions of Men Nullify God's Commands. Ang mga tradisyon o kaugalian ng tao ay winawalang bahala ang salita ng ating Panginoon Diyos. Basahin natin sa Mark chapter 7 verse 13 as our text. Thus you nullify the word of God by your tradition that you have handed down, and you do many things like that. Mark chapter 7 verse 13. Yun po sa English version. At sa Filipino version, ganito po ang sinasabi ng ating teksto. Sa gayong paraan, pinapawalang bahala ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga tinuturo niyo, at marami pa kayong ginagawang katulad nito. Bago tayo magpatuloy sa ating discussion sa ating subject, Traditions of Men Nullifying the Words of God, we would like to acknowledge our main sponsor, World Radio International through Whites, Pero Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Ang ating contact person dyan ay si Elder Robert Abels, and of course ang kanyang assistant si Beverly Henry Dobbs. We would like to greet everybody here in Baguio, sa lahat na nakakapinig sa ating radio broadcast every Sunday, and of course sa ating mga YouTube viewers and subscriber all over the Philippines and all over the world. Magandang umaga po sa inyong lahat. And now let's go to our discussion of the subject, Traditions of Men versus the Word of God, or that the traditions of men nullify the words of God. Ang mga kaugalian ng tao ay winawalang bahala nila o pinawawalang bisa ang salita ng ating Panginoon Diyos. Sa Marcos chapter 7 verse 2 and 3, nakita po ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng batas ni Moses ang ilan sa mga disipulo ng Kristo na kumakain ng hindi naghuhugas ng kamay. Yun po ay tradisyon o kaugalian ng mga Pariseo at ng mga Saduseo at ng mga nagtuturo sa batas ni Moses. So tinanong nila si Moses, why don't your disciples live according to the traditions of the elders? Bakit ang iyong mga alagad ay hindi sumusunod sa mga kauligan ng mga matatanda? Marcos chapter 7 verse 3. And Jesus answered them, but with your korban devoted to God, you have also violated the law. Honor your father and your mother according to Exodus chapter 20 verse 12. Doon po sa Old Testament, sa Exodus chapter 20 verse 12, isa po sa mga provision doon nakalagay, honor your father and your mother. Parangalan ninyo ang inyong mga ama at ina. Ngayon, ang ibig po sabihin doon, yung parangalan o respect them, ituring sila na may paggalang, kasama po yun ang pagsuporta sa ating mga magulang, even sa kanilang mga katandaan. Pero ito pong mga Hudyo, yung mga Pariseo, mga Saduseo, they went around the law of God by saying na yung gusto nilang ibigay at itulong sa mga magulang nila ay already given to God, devoted to God, at ang termino na ginagamit nila ay kurban. So sabi nila, dahil naibigay na namin sa Panginoon, na i-commit na namin sa Panginoon
ang aming pera o aming salapi, hindi na kami or excuse na kami na suportahan at tulungan ang aming mga magulang, lalong-lalo na sa kanilang katandaan. And Jesus Christ said in the book of Mark, chapter 7, verse 53, by doing so, you nullify the word of God by your tradition. Sa paggawa ninyo ng ganyan, pinawawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos dahilan lamang sa inyong mga kaugalian or traditions. And there are many examples of human traditions today nullifying the Word of God. Marami pong ginagawang mga tradisyon o kaugalian ng mga tao ngayon sa larangan ng reliyon at sa resulta ng kanilang pagpapataas ng mga tradisyon at kaugalian ng tao, winawalang bahala nila, pinawawalang bisa nila ang salita ng ating Panginoon Diyos. At dito po sa ating pag-aaral sa bagay ito, may 4 po na parte ng leksyon na ito. Number 1, celebrating legal holidays with pagan origins. May mga siniselebrate tayo, may ipinagdidiriwang tayo ng mga tinatawag nating legal holidays, pero ang pinanggalingan pala ito ay mga gawain ng mga pagano or pagan origins. Number 2, there are also religious items and signs which we believe have supernatural powers. Mayroon po mga tao sa ngayong kapanahonan naniniwala na may mga items, mga bagay at may mga tanda na sa kanilang palagay ay mayroong kapangyarihan, supernatural power. Number 3, present harmful beliefs and superstition. May mga paniniwala at may mga tinatawag nating superstition, haka-haka, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan at ginagamit pa rin ng mga tao. At ang panghuling parte ng ating leksyon, God's words must be strictly followed. Dapat sundin natin ang salita ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng bagay, lalong-lalo na pa tungkol sa mga tradisyon, kaugalian ng tao. So let's now go to our discussion of the first part of our lesson, celebrating legal holidays with pagan origins. Ano po itong mga sinasabi nating legal holidays with pagan origins? Okay, number 1 po dito, yung katatapos lang natin, yung sinasabi nilang the feast day of Easter, yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoon Diyos. Marami pong hindi nakakalam na ito ay isang uri ng piyesta. It's a pagan holiday of renewal and rebirth. Isa pang uri ng piyesta na ginagawa ng mga pagano at ang ideya nila to ay renewal and rebirth, pagbabago at pagkabuhay na muli. Well, this was honored in the early spring and it praised pagan goddess of fertility known as Ostara. So ito po ay ginagawa nila springtime at ito ay papuri sa isang pagan goddess, babaeng Diyos, goddess of fertility, na ang pangalan niya ay Ostara. Kaya nagkaroon ng sinasabi nilang the Feast of Esther. Now, Esther is the source of the word Easter today, from the goddess Ostara, the goddess of fertility. May mga variation po, tawag nila Esther, Esotre, etc. Pero later on, naging popular sa English language at ito ay tawag nilang the Easter celebration. At ito po ay hango sa goddess of fertility na ang pangalan niya ay Ostara. It is believed that even the Easter bunny, hairs and eggs date back to the 13th century of Germany. So, 13th century, 13 siglo pa, ito mga rabbit, may mga itlog na ginagamit nila, Easter egg, etc. So may mga celebration at gawain sila. At ito po ay can be traced back to the time of the Germans, about 13th century, 13 siglo. And due to its prolific breeding tendencies, the rabbit became the symbol of Isutra or Ostara. So ang ginamit po nilang simbolo na hayop dito ay ang rabbit o ang kuneho, kasi nga very prolific daw
ang kuneho na manganganak. So it's very fertile. Okay? So eggs were used as fertility symbols since antiquity. At anong ginagamit nilang simbolo ng fertility? Yung maraming production ng mga bata o anak. Well, of course, ang ginagamit nila ang itlog, eggs. Well, about 325 Anno Domini, Emperor Constantine favored Christianity. So ayon sa history, binigyan ni Constantine Edict of Toleration, pinagbigyan niya ang mga Kristiyano at ginawa niya pa itong state religion. And at that time, Easter Sunday later on was celebrated as the Resurrection Day of Christ. So yung Easter Sunday po, ginamit nila Resurrection Day of Christ. Ito po yung tinasabi nilang celebration ng Easter Sunday. Preceding Easter is Lent. So bago dumating yung tinatawag nilang Easter Sunday or celebration of Easter, mayroon silang tinatawag na Lent, L-E-N-T. At ito raw ay time of abstinence and penance. So panahon ng pagsisisi, pagtitika, at paghihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Well, the idea here, brothers and sisters, is that Easter became the perfect opportunity for Christians to recommit their beliefs. So nagkaroon po ng tinatawag nating Christian meaning, but actually this particular celebration had pagan origin. So yun po yung una, the Easter Sunday or the celebration of Easter, which is based on the goddess of fertility. Ang pangalan niyo po ay Ostara. Now, let's go to the second one. Yung May 1st, next month po, May 1st na unang araw ng Mayo, or sometimes they call it the Labor Day, is a holiday established back in 1894 to honor labor movements that improve the conditions of workers. So ito po ang May 1st, ay celebration ito para pagbigyan parangal ang mga manggagawa, laborers. So tinawag nila itong Labor Day. But not so many people know that this celebration of May 1st is actually not a modern origin or modern celebration. Ito pala ay matagal na. Yung buwan ng Mayo, May 1st particularly, the so-called Labor Day, for the Romans, May 1st was dedicated to the god Maia, an ancient goddess of fire and fertility. So ito palang buwan ng Mayo ay patungkol po sa dinudiyos nila na ang pangalan niya ay Maia. She's a goddess of fire and fertility. So diyosa ng apoy at maraming panganganak, very abundant. The entire month of May was and is still named after her. So yung buwan natin ng Mayo ay hango po sa pangalan ng goddess na si Maia. Alright? And after the Christianization of the Roman Empire, the church decided to convert the ancient festival of Maya into a holiday. And actually, dedicated to another Heavenly Mother, the Virgin Mary. So sa Roman Catholic Church po, itong buwan ng Mayo ay pinaparangalan nila. Ang sabi nilang, the Heavenly Mother, ang Diyos sa kalangitan, na ang pangalan niya ay si Maria. So yun po ang pangalawang tinatawag nating legal holiday na nanggaling po sa tinatawag nating pagan celebration. The last but not the least, marami pa po pero tatlo lang po ang pinili ko, St. John's Eve. Yung celebration ng araw o kapanganakan ni San Juan, St. John's Eve. Well, ito po ay hango, sabi nila, kay John the Baptist, who is the one and the only saint who is celebrated on his birth date instead of his death anniversary. So, sabi nila, yung June, buwan ng Hunyo, ito po ay parangal sa kay John the Baptist. At ang pinangararangalan nila dito ay ang kanyang kapanganakan na nangyari daw sa buwan ng Hunyo. And it is, they call it, the evening of St. John or St. John's Eve. Well, the traditional birthday of John, ayon sa celebration nila, is June 24. And the beginning of the diminishing sun
o the so-called solstice. So sabi nila, pag dumating na yung June 24, medyo ang haring araw ay hindi na masyadong mainit. Tapos na raw yung time ng tag-init at medyo nagiging taglamig na. Ito yung diminishing sun at pagsisimula ng sinasabi nilang solstice o paglamig ng panahon. Well, Christians celebrated June 24 even since the 4th century. So mga so-called Christians noong kapanahon na yan, sinimula na po nilang ipagdiwang ang June 24 as the birthday of John the Baptist. So yun po nangyari dyan. Well, so anong ginagawa nila? May mga bonfires, may herbs, may mga damo-damo, kinokolekta nila on the evening of the birthday of St. John, at ang purpose daw nila to keep evil spirits away, para lumayo daw yung mga masasamang espiritu. Well, the Romans, of course, on the night of June 24, gathered around bonfires, they danced, they feasted, they drank in honor of Fortuna, the goddess of luck. So yung mga Romano, bago sila naging Kristiyano, sinicelebrate na po nila yung June 24. At ang June 24, anong ginagawa nila? Kakaroon sila ng bonfire, nagsasayawan sila, nagpipiesa sila, nag-iinuman sila, at ito rin in honor of the goddess of luck, Diyosa ng swerte. At ang pangalan ng swerte na yun ay Fortuna. Kaya sabi nila, pag fortunate ka, na magiging lucky ka, magiging maswerte ka. Alright, so yun po yung tatlong celebration na legal holidays na ginagawa natin, pero actually ito po ay galing sa piyesta ng mga pagano bago sila naging Kristiyano, mga Germans, mga Romans, etc. Pangalawang discussion at paksa sa ating pag-aaral on traditions of men versus the Word of God, o ang mga kaugalian ng tao na winawalang bahala, pinawawalang bisa ang salita ng Diyos. Number 2, religious items and signs with supernatural powers. Ano po ito? Ito po ay mga bagay, mga simbolo, mga uri ng tanda na sa kanila po ay mayroong tinatawag na supernatural powers. Parang miraculous powers. Ano po ito? Number 1, popular po ito sa ating lahat, ang paggamit ng tinasabi na sa Ingles na the crucifix. Isang cross. Ano po yung cross na yon? The most common symbol of some so-called Christians is the crucifix. Yung cross. Alright? It is a cross with a figure of the body of Jesus Christ attached to it. So, mga iba, may cross sila, pero walang nakalagay na katawan ng sinasabi ng Panginoon na nakapako. So, yung crucifix, cross po siya, pero may katawan ng Panginoong Jesucristo. Sabi nila na attached doon, may nakalagay doon. So, crucifix, ang tawag nila doon. Well, the crucifix, according to many, is regarded as a symbol of sacrifice and atonement that Jesus Christ did for the sins of the whole world. Alam mo naman natin na si Kristo ay napako sa cross at yon ay para sa ating kaligtasan. Nagsakripisyo siya para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Pero wala pong utos sa Biblia na gumamit tayo ng isang cross, alagay natin yung parang imahe ni Kristo doon at dalhin natin ito at sabihin na ito ay may kapangyarihan. Well, marami pong religious group. The Catholics, the Orthodox, the Anglican, the Lutheran churches and others use the crucifix in their public religious services. So ginagamit ito nila sa mga serbisyo nila sa publiko. Itong mga grupo na ito na binanggit ko kanina, the Catholics, the Orthodox Church, the Anglican Church, the Lutheran, and others. But for some people, the so-called Christians, the crucifix is a symbol of Christ's triumph over evil. So sabi nila, ito raw ay simbolo ng pagiging panalo ng Panginoon sa masasamang bagay dito sa mundo. And as such, it means a central part of exorcism, attempted expulsion of supposed evil spirit or demon, and some use the crucifix as gifts for rites as baptism and confirmation. So yung marami pong
gumagamit ng crucifijo or crucifix. Ang iba, ginagamit nila ito for exorcism, pagpapalabas daw ng mga demonyo. At ang iba naman, pangregalo kung may mga bautismo at confirmation. Pangatlo po mga kaibigan at mga kapatid, tungkol sa kaugalian ng tao laban sa salita ng Panginoon Diyos. Tuloy pa rin natin yung crucifix. Okay, others wore the cross necklace pendants as a sign of protection, happiness, and spirituality. So may mga iba po nagsusuot ng cross. At ayon sa kanila, isa pong uri ng kwintas na a sign of protection, a sign of happiness, and a sign of spirituality. So marami po silang ina-attach dyan ng mga meaning o kahulugan pag gumamit ka raw ng isang cross, especially crucifix, na kasama yung imahe ng ating Panginoong Jesucristo. So it's a sign of protection, it is a sign of happiness, it is also a sign of spirituality. Now, allied with that, the making of the sign of the cross. So meron pong iba, hindi lamang yung cross ang dala-dala, kundi nagkukross pa sila. Yung tinasabi nilang sign of the cross from the head to the shoulder and the whole body. Making the sign of a cross is a kind of a ritual blessing by some so-called Christians. So pag ginawa mo raw yung pag dumaan ka sa simbahan, nagkukross sila. So may kahulugan daw, parang nananalangin sila. Made by tracing of the cross across the body with the right hand accompanied by a Trinitarian formula. So, pag nagbigay sila ng sign of the cross, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, yung ganun pang ginasabi nila. And the use, actually, of the cross, making the sign of the cross, started in the 3rd century for minor exorcism or baptism, prayer times, and times of temptation. So, ginamit po nila yung sign of the cross simula po ng 2nd siglo, 3rd century. At sabi nila, pag mayroong baptism, ginagamit nila sa panalangin, panahon ng panunukso or temptation, and even during the time of exorcism. Pag nagpapalabas sila ng mga masasamang espiritu daw, sa mga sinalihan ng masamang espiritu. And some people use the expression, cross my heart and hope to die. So meron pong expression na ganyan sa wikang Ingles. Cross my heart and hope to die as a sign of an oath or a promise to show truthfulness and sincerity sworn before God. So may mga gumagamit yan, cross my heart and hope to die, as a sign of oath or promise na sila po ay magiging totoo at magiging faithful sa kanilang sinumpaang salita. Pangatlo, mga kapatid, na sign or rather item is the use of the rosary. Sabi ng iba, rosarito o rosario. Well, what is the rosary, brothers and sisters? Well, the rosary is the use of knotted prayer rope. So, mayroon palang tinatali-tali sila at yung tali na yun, mayroong mga simbolo yun. Well, the use of the rosary, brothers and sisters, goes back to the Desert Fathers between the 3rd and the 4th century. Ano ito mga Desert Fathers? Ito silang mga pare na tumira sa disyerto at mga taong ika-3 at ika-4 na siglo, 3rd and 4th century. Anong ginawa nila? Well, after the First Council of Ephesus and 431 Anno Domini, the use of the rosary grew in the Middle Ages. So, saan kailan po nagsimula ito? Well, AD 431, so malapit na pong 5th century. So, lalo pong lumakas ang paggamit ng rosaryo o rosary. Doon po sa Middle Ages na yan, panahon na yan. Hanggang Middle Ages, kapanahon na po ni Martin Luther yan. From the 4th up to the 16th century. Mula ika-4 hanggang ika-16 na siglo, hanggang sa kapanahon ni Martin Luther. Well, meditation and praying of Hail Marys are attributed to the Dominic of Prussia, a 15th century monk. So may mga kasama pong panalangin nito, yung Hail Mary, at ito po, sabi nila, ay nanggaling kay Dominic ng Prussia, isa pong monk or female kind of madre
Tawag sa kanya monk. Monk kasi nakatira sa isang lugar lang. So 15th century itong si Dominic, siya po ang nagsimula ng paggamit ng mga panalangin, especially yung panalangin Hail Mary. In the year 1569, the papal decree, yung utos ng Papa, established the devotion to the Rosary in the Catholic Church. So sino po ang naging official na celebration ng paggamit ng Rosary? So taong 1569, 1569, nagkaroon po ng tinatawag na papal decree. Isa pang utos na galing sa Papa na sabihin na ang Rosary ay pwede lang gamitin sa buong Iglesia Romana Katolika. Now, ano po yung mga parte ng Rosary? Sa mga hindi po nakakaalam, ito pong Rosary, may mga kasamang prayer, tinatawag nilang the Apostles' Creed, I believe in God the Father Almighty, nandun din po yung prayer Our Father, nandun din po yung Hail Mary, and Glory be to the Father, and others. And the supposed benefits of praying the Rosary are as follows. Pag ito raw ay iyong pinapanalanginan palagi, yung Rosary na ito, Rosaryo na ito, ano po yung mga benepisyo? Well, promise graces and indulgences. Ano pong ibig sabihin niya? May mga pangako raw ng mga grasya, indulgensya na. Ibig sabihin, pag may mga kasalanan ka, mapapatawad sa pamamagitan ng panalangin na ginagamit ang Rosaryo. Number 2, it brings victory in battles. So, pag ikaw ay may mga laban, mananalo ka. Yun pong isang paniniwala nila. Number 3, opportunity to reflect on the gospel mysteries. So, pag iba yung ginamit yung Rosary nito, matatandaan mo po yung mga misteryo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagmiministro sa buong sangkatawan nung nasa sa Jerusalem at Galilea. And number 4, the perfect way to make time for God. So, isang pamararaan daw na perpekto para ikaw ay magkaroon ng special time with our Lord God. Pangatlo, mga kaibigan at mga kapatid, sa ating leksyon na pinamagatan kong Traditions of Men Nullify the Words of God. Number 3, present harmful beliefs and superstition. May mga paniniwala ba na sasabi nating harmful o delikado at sa mga superstition? Ito ba ay nasa ating pa rin kapanahonan? Tingnan po natin. Number 1, what are superstitions? Superstitions are long-held beliefs and practices rooted in coincidences and cultural tradition. So yung mga superstition, pamahiin sa wikang Tagalog, ay mga paniniwala, mga gawain na nakaugalian na. At ito lang ay hindi ordinaryong gawain, kundi ito ay may mga kahulugan. Often connected to pagan beliefs or religious practices that were widespread in the past. So ito pong mga superstition na ito, mga pamahiin na ito ay konektado rin sa mga paniniwala ng mga pagano noong mga nakaraang kapanahunan. Well, number 1, pag nakakita daw ng itim na pusa or black cat, black cats is associated with evil forces and witches. Sabi nila, pag nakakita ka ng itim na pusa, ang ibig sabihin niyan, may mga masasamang espiritu dyan. May mga maligno dyan. Sabi pa nga nila, pwedeng magkaroon dyan ng aswang. Sabi nila. Alright? In Germany, a black cat crossing one spot from the left to the right is a sign of bad news and death in the near future. Doon po sa Alemanya o sa Germany, pag may itim daw na pusa crossing your path from the left to the right, ang kanila pong prediction diyan, ang paniniwala, mayroon daw mamamatay. So, yung sabi nila doon sa Germany. But some cultures, of course, believe that black cats are also a sign of good luck. So, may mga naniniwala din na yung itim na pusa ay good luck. Magandang swerte daw yung itim na pusa. Alright, so number 2, the number 13. Numero 13. Marami po ang naniniwala ng number 13 is regarded as imperfect or defiled. Isa ron na numero na nakakatakot,
marumi raw na numero at nakakatakot na numero. So marami pong naniniwala na ang number 13 ay nakakatakot. So ayaw nila yung number 13. In fact, sa mga hotels, sa mga ayaw nila yung number 13. In the early Christian and Nordic traditions, the 13th guest at the table is the one who will bring the whole group down. So sabi nila, pag mayroon kang piyesta, ang numero 13 daw, Christian and Nordic tradition. Pag nakaupo ka raw sa number 13, yung number 13 daw ay malas daw yun. It will bring the whole group down. So yun yung paniniwala nila. Okay. So the number 13 is of course is called fear of number 13. Mayroon siyang termino dito sa salitang English. When you are afraid of the number 13, yung phobia na yan, tawag nila dyan triskaidekaphobia. Triskaidekaphobia o takot sa numero na 13 o 13. Alright. Number 4. Practice po sa Pilipinas. Yung sinasabi nilang tabi-tabi po. Ano ibig sabihin ng tabi-tabi po? Well, it's a common expression said out loud when passing through dwellings of spirits or demons such as cemeteries or haunted places. So may mga tradisyon na kagalit. Pag dumaan ka raw sa lugar, halimbawa sementeryo o pinanahanan ng mga masasamang espiritu, sabi nila yung baliti tree. Sabi nila, tabi-tabi po, makiraan po kami. So yan po ay isang uri ng ekspresyon na nag-uugat pa rin sa mga paniniwala or superstition. It's also a way to show respect and avoid disturbing spirits. Sabi nila, isang uri ng paggalang at wag daw istorbohin ang mga masasamang espiritu. Hindi ko alam kung masama lahat. Well, other mythical creatures who live in those areas are mentioned. So, hindi lang masasamang espiritu. Baka, sabi nila, may mga galing pa sa ibang planeta. Number 5, bago tayo magtapos. Number 5, sa mga present harmful beliefs and superstition. Number 5, the use of kulam. Kulam. Sa Tagalog, kulam. Well, kulam are actually spells or curses, and sometimes they call it black magic, uttered against people for revenge. So, pag mayroon kang gustong paghigantihan, nagalit ka sa isang tao, so ang ginagamit nila yung tinatawag nilang kulam. Kulam are actually spells. Mayroon po silang parang ritual, may sasabihin sila, etc. No? At yung taong patutungkulan nito ay magkakaroon ng, kung hindi makakasakit, mamamatay. So may mga curses at black magic, mga mahika, konektado dyan. So ginagamit pa dito hanggang sa ngayong kapanahonan. Well, sa ibang translation, sa ibang lugar, ang tawag nila dito ay barang, especially in the Visayan area, sa mga waray-waray, sabi nila barang. Barang are associated with indigenous Philippine religious practices. So yung gumagamit ng barang, sabi nila ito yung mga indigenous peoples, yung mga katutubo na dumating ang mga Kastila dito, yun daw sila ang marunong sa barang. Alright? Or kulam. The witch or the mangkukulam uses a doll, a needle, and candle lighting ritual. So gumagamit sila ng isang malit na doll, no? Doll. Parang tao pero hindi tinunay na tao. Parang laruan lang. So tutusukin nila. At pag tinutusok yung biktima na patungkulan nila, may mangyayari daw. Maaaring magkasakit, maaaring mamatay. And the last part, present harmful beliefs and superstition ay ang sinasabi nila, gayuma. Sa Tagalog, gayuma. Sa English, we call this charm, considered a type of black magic also, to allure and attract someone. This usually manifests itself in the form of love potion or aphrodisiac. They call this also agimat or a love charm, making the owner more attractive to the opposite sex. Sino po ang gagamit ng mga gayuma? Well, ang mga gayuma, pag may gusto kang tao, lalaki man o babae, gagamit ka ng gayuma or black magic para ma-attract, magkaroon ng gusto sa iyo, yung gusto mong, yung mahal mo, yung gusto mong maging partner sa buhay. So gagamit sila ng gayuma.
Well, sabi nila ito po ay isang uri ng love potion. May mga formula na ginagamit, aphrodisiac, at pag nainom nito ng taong gusto nilang makuha, bigla magkakaroon ng pagmamahal doon sa gumagawa ng gayuma. And sometimes they call this also in Tagalog as agimat. And the person who uses this become very attractive to the opposite sex, whether lalaki man o babae. Pag gumamit daw sila ng agimat or gayuma, magiging attractive sila doon sa gusto nilang tao. So these are some examples, brother and sister, of present harmful beliefs and superstition. Now, what does the Word of God say regarding this? Tingnan po natin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga bagay na ito na sinasabi nating traditions na nagpapawalang bahala sa salita ng Diyos. God's Word must be strictly followed, brothers and sisters. Number 1, when men teach their own invented traditions, they worship God vainly. Ano sabi ng Panginoon sa Kristo? Sa aba ninyo, ang inyong pagsamba ay walang kabuluhan dahil sinusunod ninyo ang mga kaugalian ng tao. In vain do they worship me, teaching for doctrines the precepts of the commandments of men. Matthew chapter 15, verse 9, sabi ng Panginoon. Therefore, man rejects the commandment of God when they keep their own tradition. So, ang nangyayari, kapag pinataas natin yung kaugalian na nakagis na natin, mga kaibigan at mga kapatid, nawawalang bisa, pinawawalang bahala natin ang salita ng Diyos. And of course, devotion to man-made traditions makes honoring God all talk and no heart. So, anong nangyayari kapag binigyan mo ng pansin ang mga kaugalian ng tao? So, ang pagsamba mo sa Diyos, puro lang salita. Wala namang gawa, walang puso. So, in other words, paimbabaw lang. In other words, pagbalat kayo. Jude, si Judas, itong Judas na ito, hindi po yung Judas na nagpakamatay, na traidor. May kapatid po si Kristo na Judas ang pangalan, or Jude sa Ingles, where the Lord's brother wrote in verse 3, Jude chapter 1, verse 3, earnestly contend for the faith which was once and for all given to the saints. So ipaglaban daw ang paniniwala, pananampalataya na minsan lamang ay ibinigay sa mga banal. So, paniniwala na galing sa Panginoon. Hindi po tradisyon, hindi po kaugalian. Ito ang mga bagay nito, sabi ni Jude or ni Judas, ay minsan lamang ibinigay sa mga banal. Once and for all. In other words, hindi pwedeng palitan, hindi pwedeng dagdagan, hindi rin pwedeng bawasan. Well, the Apostle Paul said, in Ephesians 4:5, there is only one faith. May isang pananampalataya lamang. One faith in Christ. So, hindi maraming paniniwala. So, yung ibang klaseng paniniwala, paniwala sa kaugalian ng mga tao, tradisyon, ay hindi po tunay na paniniwala yan. 1 Corinthians chapter 4, verse 6, sabi pa rin ni Apostle Paul, the rule that we should follow is, do not go beyond the things that are written. Huwag daw nating higitan o sobrahan ang mga bagay na nakasulat na. Sinulat ni Apostol Pablo at iba pang mga tagasulat dyan sa Bagong Testamento. We should not go beyond what is written, what the Apostle Paul said. Well, ang another advice by the Apostle Paul kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 4, verse 7. Sabi niya rito sa Ingles, refuse profane and old wives' fables, but exercise godliness. 1 Timothy chapter 4, verse 7. Basahin po natin sa wikang Pilipino ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, 1 Timoteo 4, talatang 7. Ganito po ang sinasaad dito. Sabi ni Apostol Pablo, huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga, sa halip sanayan mo ang iyong sarili sa makadiyos na pamumuhay. So yung mga alamat, alam natin yung alamat. Hindi naman totoo yun. Alamat ng mundo, alamat ni Bernardo Carpio, at marami pang alamat sa ating kapanahunan. Alright, next. Old wives' fables were superstitious myths or silly claims about God. So alam natin yung mga kwentong kutsero,
mga old wives' tales, mga kwentong-kwento, mga alamat na kuminsan ay wala nang pagkwentuhan, gagawa na lang sila ng mga istorya o kwento-kwento. They were so-called unreliable heresies which do not honor God. Alright? Mga sabi-sabi na hindi nagbibigay ng karangalan sa ating Panginoon Diyos. And of course, sa Old Testament, sinabi yun doon sa Deuteronomy chapter 4 verse 2. It forbids adding and subtracting from the command of God. Hindi ka pwedeng magdagdag, hindi ka rin pwedeng magbawas sa salita ng Diyos. Iyon po ang sulat ni Moses sa Deuteronomy chapter 4 verse 2. Sa ating po pagtatapos, mga kaibigan at mga kapatid, marami po salamat sa inyong pagtiyatsaga sa pakikinig hanggang sa parte na ito, ang tungkol po sa mga kaugalian ng tao na winawalang bahala nila ang salita ng Diyos. Marami po yan. Sa ating pong pagtatapos, Jesus Christ censured the Jewish leaders of His time for prioritizing human tradition above God's laws. Alam natin, nung panahon ni Kristo, pinagsabihan niya po yung mga Pariseo, mga Saduceo, na itinataas nila ang kaugalian ng tao. Halimbawa, yung paghugas ng kamay. Mas importante sa kanila yung paghugas ng kamay kaysa sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ano yung kautusan ng Diyos? Sabi ng Panginoon, igalang mo ang iyong ama at ina. Ang ibig sabihin ng paggalang, tulungan mo hanggang sa ilang kanilang katandaan. Pero yung mga Hudyo, mga Pariseo, mga Saduceo, sa halip na tulungan, ang tulong na ibinibigay nila sa magulang, sabi nila, naibigay ko na sa Panginoon. Ang tawag nila doon ay kurban. So hindi ko na pwedeng tulungan ang aking mga magulang, lalo na sa kanilang katandaan. Today, this principle still applies in obeying God's commandment. Itong prinsipyo na ito, na uunahin natin ang salita ng Diyos kaysa sa kaugalian ng tao. Ano sabi ni Kristo sa John chapter 14, verse 15? If you love me, you will keep my commandments. Kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga pinag-uutos. Sa ating po magtatapos, kung ikaw, kapatid, kaibigan, ay hindi pa Kristiyano, hindi ka pa naging membro ng iglesia ng ating Panginoon, hindi ka pa nakatikim ng kaligtasan, kayo po ay aming iniimbitahan. Ano sabi ni Kristo? Marcos 16:16. Ang sino mang sumasampalataya sa akin at nababautismuhan ay maliligtas. Marcos 16:16. Ano pa? Sabi pa rin ni Apostol Pedro, Gawa 2:98, sa mga Hudyo na nagpako kay Kristo, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan, talikuran niyo ang kasalanan ninyo, lumapit kayo sa Panginoon Diyos, at magpabautismo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob, ang regalo ng Espiritu Santo sa inyong buhay. At ngayon po ang araw ng kaligtasan. Kung kayo po ay naliwanagan, kayo po ay aming inibitahan. Ano sabi ni Apostol Pablo? Today is the day of salvation. Now is the acceptable time. Tanggapin mo si Kristo ngayon. Kung ikaw ay naliwanagan at ibig mo nang sumunod kay Kristo. Ikalawang Korinto 6:2, sabi ni Apostle Paul, today is the day of salvation. And of course, para sa lahat na hindi pa tumatanggap kay Kristo, ito po ay invitation mismo ng ating Panginoon. Sa Matthew 11:28-30, ano sabi ni Kristo? Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan, sapagkat ang aking pabigat ay magaan lamang, at makakatagpo kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Manalangin po tayo, mga kaibigan at mga kapatid, sa ating pagtatapos. Ama po naming banal, marami pong salamat sa leksyon na ito. Nawa ito po ay nakatulong sa aming mga tagapakinig, sa mga viewers at subscribers sa YouTube. Nawa, Panginoon, ang iyong salita ay maging makapangyarihan sa kanilang mga puso at isip, at sundin po nila ang iyong mga bilin, na mas importante ang iyong salita kaysa sa kaugalian na nakagis na namin dito sa mundo.
Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Pinapatawad din namin ang mga nagkulang sa amin. At nawa ang iyong bendisyon, pagpapala ay sumaamin sa lahat ng takapakinig, sa lahat ng mga viewers and subscriber, pati na rin po ang istasyong ito. Lalong-lalo na ang mga supporters namin sa Amerika, ang World Radio International, White Sparrow Road Church of Christ, at ang iba pang mga kapatiran namin na tumutulong sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng radyo, subscribers, YouTube, at sa pamamagitan ng pangangaral sa iba't ibang lugar ng iyong salita. Ito pong aming dalangin, mga mahal na Panginoon, sa pangalan niyo anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.